Pag nakangiti ka. Ayan. Bigyan mo nga ng isang magandang ngiti yung katabi mo. Okay, bago po tayo mag-start, pwede po ba kumamay tayo ng 10 tao na ngayon nyo palang ulit nakita or na-miss ninyo dahil ngayon lang ulit tayo nakabalik sa ating church. Sige po, kamay po tayo ng 10 tao. Batiin po natin sila. Sabihin niyo po, good morning, good morning, good morning. Sabihin niyo po, good morning, good morning, good morning. Yung ngayon pa lang, na-miss ninyo dahil ngayon tayo nabalik. Wala pa tayong pa-sounds dyan. Yan, batiin po natin sila. Joke lang. Nagchikahan daw no? Okay, maupo na po tayo lahat. Sino dito na-miss sa church? Di ba? There's no place like? Oh, masarap pa din sa church although mamimiss natin yung aircon sa Acts. Diba? Malamig naman dito, may tubig pa dyan sa labas. Diba? So, praise God kasi nandito na tayo. Praise God kasi nakabalik tayo sa bahay natin. Pero syempre, prayer natin na magkaroon tayo talaga ng place na hindi tayo binabaha. Sino yung gustong ganun yung place? Hindi na binabaha. Hindi mo na kailangan magbota. Hindi mo na kailangan ng magchinelas pa papunta ng church. Alam mo, pupunta ka hindi na kailangan magpanik ng gamit, panik manaog ng gamit, di ba? Gusto natin, at siyempre gusto natin yung aircon din, siyempre, di ba? Gusto natin yung maayos na church. Sino gusto ng ganon? Taas kamay. Sawa ka na sa baha. Sawa ka lang madulas dyan sa labas, di ba? Kapag every time na may service tayo tapos may tubig sa labas, yung lakad natin para tayong zombie, di ba? Ganyan lang tayo. Kasi hindi pwedeng bilisan, di ba? Alam niyo po, gustong sagutin ni Lord yung panalangin natin na yun na magandang church. Kaya sa araw na ito, matututunan po natin paano ba dapat or anong kailangan gawin natin para yung mga prayer natin is maging powerful. Sino excited? Hindi lang sa church, pati yung personal na mga gusto natin. Gusto ni Lord maging powerful yung mga prayer natin. Kasi minsan mayroong prayer na cute lang. Talungin mo yung katabi mo, cute lang ba yung prayer mo? O cute lang yung mukha mo, no? So, dapat hindi lang yung mukha yung cute. Ay, dapat hindi yung prayer natin ay hindi cute na parang mukha mo. Pero dapat yung prayer natin ay powerful. Sabihin mo, powerful! Ayan. Sige po tayo, mag-yumuko muna. Lord, salamat po sa oras na ito na pinagkaloob mo sa amin. Lord, we declare na sa araw na ito ay marireceive namin, Panginoon, yung revelation na nagmumula sa iyo upang maging powerful, Panginoon, yung aming mga panalangin, Panginoon. Lord, we apply your blood sa bawat isa sa amin. Bigyan niyo po kami ng wisdom, ng knowledge, Panginoon, at in-invite namin ng presence mo, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Lord, ano man pong mga distraction, nilalagay ng kaaway sa aming kaisipan, nire-rebuke po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Salamat, Lord, dahil sa araw na ito, Lord, mag-glorify ang pangalan mo. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ngayon po ay prayer and fasting. Baka naman may kumain pa ng mga handa kagabi dyan, kanina. Di ba? Prayer and fasting ngayon. So tayo po ay nag-prayer and fasting every last Sunday na po ang ating prayer and fasting. At ang lapit na po ng ating anniversary. Ayan. So ini-invite po namin ang bawat isa sa inyo. At ang ating anniversary ay gaganapin natin sa Love Fellowship Church. Sa, anong lugar kasi yun? Calison. Ayan, doon. Kala Pastor John. Doon po natin gaganapin dahil hindi po tayo sure sa baha. So, punta na po tayo sa ating topic. Last time ay sino nagturo? Si Pasi. Ano tinuro niya? Atay na. Nakakalimutan na.
About po saan yon? Kasi ako'y nauna doon, yung part 1, sa kanya yung part 2. About sa faith. Andiyan si Faith, nakita ko kanina. Ayan. About po sa faith, kailangan po natin ng pananampalataya para po maging powerful or maging nasasagot lagi yung panalangin natin. Kasi without faith, it is impossible to please God. Hindi daw nalulugod ang Lord kapag wala kang pananampalataya. So ito, may bago tayo. Kadugtong din pala nun, pero ito yung title niya. Sabay-sabay po nating basahin. Pa-flash nga po. Ayan. 1, 2, 3, go! Prayer. Excited. Sino excited? Diba? The power of the name of Jesus in answered prayer. So, yung kapangyarihan po ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Bakit kailangan yung pangalan ni Jesus? Yung sinasabi natin, di ba, pag nag-end tayo. Kaya nga pa nag-pray tayo laging sa pangalan ni Jesus. Di ba, ganun tayo. So, basahin po natin yung ating verse. Sa John 16, sorry, medyo manipis pala yung ating font. John 16, 23, 24, sabay-sabay po ng merong conviction. 1, 2, 3, go. I say to you, until now, yun pala. Para pala maging effective yung prayer natin. Lagi nating hihilingin sa pangalan ni Jesus. Sabi dito, truly I say to you, if you ask the Father for anything in my name, sabi niya, ayan na, thank you. He will give it to you. Until now you have asked for nothing in my name. Inulit pa niya. Diba? Wala kayong hinihiling sa pangalan ko. Tapos sabi dito, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock the door. Kanta yun ni Ate Michi. Asa ba si Michi? Ayun. Wala daw tayong hinihiling sa pangalan ni Jesus. So bakit ba kailangan pa natin hilingin sa pangalan ni Jesus? Nakalagay po dito, meron po kasing kapangyarihan yung pangalan ni Jesus. At yung verse na nakalagay, if you ask the Father for anything in my name, so kadugtong nito yung relasyon dapat natin sa ating Diyos. Mahirap mag-pray kay God na wala ka namang relasyon sa Kanya. Although kilala niya tayo, pero hindi lahat tayo ay anak niya. Kaya po bilang isang Christian or bilang isang tao, ganun po ka-importante yung relasyon natin sa Diyos. So, paano ba tayo nagkakarelasyon sa Diyos? Sabi po sa verse na, ano ba kasunod? May verse dyan Ayan. John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, si Jesus po ito, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabi po dito, sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. So bago natin puntahan yung kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, dapat doon muna tayo sa simula na tayo dapat ay merong relasyon sa Diyos. Kaya po ang Christianity is about relationship to God. Hindi ito religion, hindi ito bagong denominasyon na naman na sinalihan natin. Kaya yung born again is hindi siya religion talaga. Yan po ay kapangyayari sa buhay natin or nagganap sa buhay natin. Na born again tayo nung tinanggap natin si Jesus Christ. Tayo ay pinanganak muli. At nung tinanggap natin si Jesus Christ, yung tumanggap daw sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So doon mo pa lang siya tatawaging Ama. Doon ka pa lang nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Kasi ang talagang Ama natin ay si Satanas. Tayo ay kampo ni Satanas dati, siya yung ama natin dati nung hindi pa tayo nakakakilala kay Lord. Pero nung nakakilala tayo kay Jesus Christ, at hindi lang basta kumilala, kasi marami nakakakilala kay Jesus Christ pero hindi nila tinatanggap. So kapag tinanggap natin si Jesus Christ, nakalagay sa verse, binibigyan daw tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Doon pa lang tayo magiging anak ng Diyos. At doon pa lang magiging effective yung sinasabi na in my name. Ask the Father in my name. Parang hingin ka sa tatay natin sa pangalan ko.
Parang ganun yun. Kung hindi mo naman yung tatay, anong karapatan natin? Di ba? So, ask the Father in my name. So, kaya ang pinaka-importante sa umpisa, dapat lahat tayo may relasyon sa Diyos. Baka kayo wala pang relasyon sa Diyos. Pwede kasing umaattend ka ng church pero wala ka naman talagang relasyon sa Diyos. Paano? Kunwari, in-accept mo si Jesus Christ, meron na akong relasyon sa Diyos. Pero ang totoong nag-accept kasi kay Jesus Christ ay sumusunod sa Kanya. Iyon yung totoong may relasyon sa Diyos. Diba? Ang totoong may relasyon sa Diyos bilang tatay mo siya, sinusunod mo siya. Paano? Nagiging mabait ka. Nagiging masunurin ka sa magulang. Ayan, favorite nating lahat. Pero hindi lang yan, kasama doon yung paggawa ng Great Commission. Kaya nga galit na galit si Pastora pag hindi tayo gumagawa ng Great Commission. Kasi yun yung pagpapakita ng totoong pagmamahal natin sa Diyos. Although kasama din yung pagsunod sa mga utos niya. Pero isa din sa gusto niya is maghayo tayo, mag-share tayo ng Word of God. So, doon pa lang tayo makakatawag sa Kanya na Ama. At sabi dito sa next slide po, ayan, pray in the name of Jesus. Hindi pwedeng in the name of Pastora. Pastora April. In the name of Bishop Chito. Ayun nga ganyan. Pastor Ronald. Hindi, kaya dapat pa nagpe-pray tayo. Meron tayong faith na kapag pinapanalangin natin yung isang bagay sa pangalan ni Jesus, meron kang power, meron kang authority. Di ba hindi, although minsan tayo meron tayong mga times sa buhay natin, patawag natin si Pastora, pa-pray natin to. Di ba? Pero alam niyo po, lahat tayo ay binigyan ng authority. Kaya nga niya sinabing, in my name As the Father in my name. Di ba? And didinggin tayo ng Panginoon. Although, syempre, may times talaga na kailangan natin yung mga leaders natin and yung pastora natin. Pero, you can pray sa bahay ninyo. Kapag may mga problema ka, meron kang power na i-rebuke or healingin yung mga gusto mo. Sabi daw, kanina daw pong pangalan? Baka naman meron pang nagkaganon-ganon dito. Ginoong Maria, gano'n. Di ba? Hindi naman sinabi sa in the name of Mary. Diba? Meron ba ganon? Wala. Walang ibang pangalan. Hindi pangalan ng leader mo, hindi pangalan ng katabi mo, kung sino-sino santong. Marami kasing santo ngayon, di ba? Maraming mga hinihilingan ng ganito. Meron pang mag-pray ka daw kay ganitong santo para merong ganito. Alam niyo, may mga specific sila na specialty, ayan. Lapit ka lang kay ganito para magkaanak ka. O lapit ka kay ganito para magkaroon ka ng pera. Di ba? Iba-ibang pangalan. Pwedeng hindi lang Diyos, pero yung mga paniniwala natin. Di ba? Kasama na yung mga paniniwala na akinagis na natin. Kasama yun doon na hindi dapat natin inaas doon yung blessing sa mga paniniwala natin. Pero kapag tayo ay nanalangin, laging kay Jesus. Di ba? Nalala ko yung kwento ni Pastor JR dati, yung nahuhulog daw. Ewan ko alam niyo yun, nung malalaglag na siya, humingi na lang siya ng tulong kay Buddha. Ewan ko kung alam niyo yun. Hindi ko na alam masyado yung story. Pero walang ibang pangalan na dapat hinihilingan natin ng prayer, kundi si Jesus lang. Sabi dito, intro pa lang pala tayo. Okay, eto na yung tatlo kasi to, pero sabi sa next, ayan, what is implied when we pray in the name of Jesus? So ano ba yung pinapahiwatig or ano ba yung pinaparating kapag tayo ay nananalangin sa pangalan ni Jesus? So tatlo to, pero isa lang yung topic natin kasi iiba ay sa next month pa. Sabi dito sa una, ito yung number 1 na pag-aaralan natin. When we pray, sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3, go! Yan. When we pray in the name of Jesus, we are coming to God on the basis of what Jesus has done on our behalf. Kaya naman pala hindi sa pangalan natin Diba? Lumalapit tayo sa Diyos dahil sa ginawa ni Jesus sa atin. Hindi tayo nakakalapit sa Ama dahil sa ginawa natin. Kaya tayo hindi makakahiling sa pangalan natin kasi wala naman tayong ginawa sa ating sarili.
para maligtas tayo. Sino yung nagligtas sa atin? Si Jesus Christ. Sabi dito, Jesus has done for us. Kaya lang tayo nakakahiling kay God kasi mayroong ginawa si Jesus para sa atin. Kaya siya yung may karapatan na hilingan natin. Diba? Hihiling ka sa ibang bagay, hindi naman siya yung nagligtas sa iyo eh. Diba? Sabi dito, for Christ also died for sins once for all, the just for unjust, so that He might bring us to God. Kaya lang tayo nakakalapit sa Ama ay dahil sa ginawa ni Jesus. Kaya anything you ask, sabi niya, ask in my name. Lahat ng hihilingin mo sa Ama, sa pangalan ni Jesus. Kaya lagi tayong pag nag-pray tayo, in Jesus' name, di ba? Minsan kahit ala pa yung prayer, in Jesus' name. Yung mga lutang sa prayer, di ba? Ala pa naman, nag-hallelujah pa lang, in Jesus' name, di ba? Ganun. Halatang-halata yung mga lutang pag nag-pray. Kaya tayo lagi nag-pray in Jesus' name. Napaka-powerful po ng pangalan ni Jesus. Mamaya lalo pa nating yan. Sabi dito, when we pray in the name of Jesus, we are coming to God on the basis. Next po, sa letter A, Jesus paid the penalty for our sin when He died in our place. So ito lang din yung verse kanina. So nabanggit ko na to, na siya kasi naman talaga yung nagbayad nang dapat tayo ang magbabayad. Kaya siya talaga yung may karapatan. Hindi tayong pwedeng dumirekta sa Ama nang wala si Jesus Christ. Kaya yung mga paniniwala na hindi sila naniniwala kay Jesus Christ, sobrang daming verse sa Bible. Diba? Parang sobrang obvious naman. Yung John 14:6 nga lang eh. Wala namang ibang way. At pagpunta sa heaven, pwede ka bang mag-shortcut? Wala eh. Sabi niya, no one comes to the Father except through me. Kay Kibuloy ba? Kay Jesus. Meron kasing isang pastor si Kibuloy. Pagka daw dapat sa kanya daw Nox, di ba? At sabi niya, yung mukhang to, sabi niya, yung mukha daw niya, pagpunta niyo ng langit, ito rin yung makikita niyo. Wow! Ano ba yung nakalagay sa Bible? Sino ba papaniwalaan natin? Yung tao o yung nakalagay sa Bible? Meron bang nakalagay na Q? Apollo Q, di ba? Wala. Kaya nga pag pupunta tayo sa Father o humihiling tayo ng kahit na laging kay Jesus. 'Di ba? Lagi nating ina-acknowledge si Jesus kasi Jesus is God. Siya din naman 'yun, 'di ba? Nagkatawang tao nga lang siya. Kasi kinailangan ng Diyos na bumaba sa lupa. Kailangan niya magkatawang tao para iligtas tayo lahat. Kaya nga siya yung naging way eh. Kasi bumaba siya eh. Kaya nga sinabing He made a way, yung Diyos natin gumawa ng paraan, nagkatawang tao siya. Para lang magkaroon tayo ng tulay. Kailangan kasi ng physical talaga na tao na magiging daan para makadirect tayo. Kasi sobrang dumi natin lahat. Kaya kailangan ng isang maglilinis, magsasanctify sa ating lahat para maging karapat-dapat tayo sa Diyos. At yung naging way na yon, yung parang way papataas, ay si Jesus Christ. Kaya lang tayo nagkaroon ng access sa taas, kaya lang tayo na-purify, kaya lang tayo na-justify, ay dahil kay Jesus Christ. Kaya tayo nakakalapit. Diba? Siya yung talagang naging way. Kaya nga sinabi kanina, yung ginawa ni Jesus Christ, hindi yung ginawa natin. Kahit sobrang bait nating lahat. Hindi tayo pwedeng humiling, Lord, napakabait ko ngayong linggo na ito. Lord, wala akong ginawang kasalanan ngayon, Lord. Yung mga panalangin ko, dinggin mo sa pangalan ng gawa ko. Hindi dapat ganun. Dapat hinihiling natin lagi sa pangalan ni Jesus. Kahit pa ikaw yung pinakabalasik sa lahat, sa pangalan ng balasik sheets ko, Lord. Lord, kompleto yung sheets ko, Lord. Oh. Lahat yan, sobra-sobra pa, 105 yung, yung total, di ba? Sobra-sobra yung ginagawa natin. Pero hindi yun yung magiging way para sagutin yung panalangin natin. Kundi, kaya lang nadidinig yung panalangin natin is dahil sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya lagi nating may song na yun, Jesus the sweetest name of all. May mga song kasi na parang sobrang tinetreasure nila yung pangalan ni Jesus. Sa lahat ng song nila, talagang nire-recognize nila na there is power in the name of Jesus. Kaya nga pagka-deliverance lagi natin kinakanta yung break every chain.
Wag ako sample. Wag na sikat na lang, baka hindi ma-break yung chain pag ako kumanta. Baka lalong ma-chain, di ba? Pagka deliverance, pag kinakanta na ni Catherine, ano yan? Talagang yung mga demonyo naglalayasan. Hindi dahil anointed si Catherine, pero dahil binabanggit na yung pangalan ni Jesus. Di ba? Minsan nga last encounter, nag-play lang kami ng Tremble, tsaka, Break Every Chain din. Parang si Catherine din yung kumakanta. Parang andi dito din siya, di ba? Same anointing, di ba? Talagang lumalayas yung mga gawa ng kaaway. Ganun kasi ka-powerful yung name ni Jesus. Ayaw nga ng kaaway na nababanggit natin yung name ni Jesus eh. Nalala ko yung mayroong palabas na yun? Yung priest, anong palabas na? Nakalimutan ko yung movie na yun eh. Basta yun, parang latest lang. Meron siyang... exorcist siya yung pari na yun. Tapos, meron siyang nasa kama. Tapos sabi na yung pangalan niya, sabi niya, wag mong binabanggit yung pangalan na yan, di ba? Ayaw kasi ng demonyo na binabanggit natin yung pangalan ni Jesus. Di ba? Kaya pag magpangalan kayo ng anak, Jesus pangalan, joke lang. Ayaw ng kaaway yun na binabanggit natin yung pangalan ni Jesus. Kasi alam ng kaaway na pag binanggit natin yun, yung mga panalangin natin, sasagutin. Kaya gustong-gusto ni Satanas yung mga prayer natin na hindi natin hinihiling sa pangalan ni Jesus. Sige, mag-pray ka lang sa pangalan mo, sa mga pihilingin mo yun dahil sa ginagawa mo. Hindi. Ang gusto ng Panginoon, hinihiling natin yun sa pangalan ni Jesus. Kasi alam ng kaaway na binabanggit mo na yung pangalan ni Jesus, nanginginig na siya. Ako, wala akong kawala dito. Para siyang ganun. Meron kang access na hindi pwedeng tanggihan ng kaaway. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, ask in my name. Kasi pag galing sa pangalan ni Jesus, yun yung parang pag si Satanas ay parang pipigilin niya kasi may nakalagay na Jesus Christ. Ala siya nagagawa. Ganun siya ka-powerful. Next po. Ayan. He also took our guilt and condemnation which opened the way for us to come to God without feeling guilty or ashamed. We now have the right of access to God. So dahil yung ginawa ng Panginoong Jesus, tayo daw ay nagkaroon ng access. Alam niyo ba yung kantang at the cross, yung ba yung bridge nun? You tore the veil, di ba? You made a way. Gumawa silang paraan para tayo ay makalapit ng direct kay Lord. Sabi sa Hebrews 4:16, let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. Sabi dito, makakalapit daw tayo. Ano ba ibig sabihin ng boldly? Parang confident ka, hindi ka nahihiya. Kasi nga, inalis na niya yung guilt and yung shame natin. Wala na yun sa atin nung niligtas na tayo. Nung tayo, tinanggap natin si Jesus Christ, nilinis tayo. Wala na yung shame ng nakaraan natin, nung kasalanan natin kay Lord, lalapit ako sa iyo. Kasi kung hindi niya ginawa yun, hindi tayo nakakalapit sa Lord directly kay God. So ngayon, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, nakakalapit tayo ng malaya sa ating Diyos Ama at hilingin daw ating mga panalangin sa mga times na kailangan natin ito. Di ba sobrang ganda na ginawa ng ating Panginoong Jesus? Naggumawa siya ng way. Kasi nung araw po kapag nananalangin ng mga Israelita, kung ano-anong seremonya pa yung ginagawa nila, nag-aalay pa sila ng mga hayop, at isa lang yung nakakalapit kay God, yung high priest. Pero ngayon, dahil once and for all, si Jesus Christ yung naging sacrifice sa ating lahat para malinis tayo sa kasalanan natin, lahat tayo ngayon ay direct nakakalapit sa Lord. Kaya nga napakahalaga ng relasyon natin sa Lord. Kasi kailangan kaya ka nagkakaroon ng direct relationship or nakakalapit ka direct kay Lord kasi meron kang relasyon sa Kanya. Amen po ba? Di ba gano'n naman sa mga kakilala? Pag sobrang close kayo, anytime pwede kang humingi sa Kanya. Pero pag hindi mo kakilala, parang, baka hindi tayo pagbigyan yan. Lapit tayo kay ganito, kaso ba baka di naman tayo pautangin yan. Pero pag kayo kakilala mo, nakakalapit ka, pautang naman. Diba? Parang, alam mo kasing pagbibigyan ka niya. Ganon din kay Lord. Kapag meron tayong direct access kay Lord, malaya tayo makakahiling. Next. When we come in the name of Jesus, we commit in the merits of the blood that He shed on our behalf. Sabi dito sa Hebrews 12:24,
to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaks better things than, ano yung ba't dalawa? Than that of Abel. Ito po yung pag lumalapit tayo kay Jesus Christ, di ba? Yung ginawa ni Jesus Christ, o yung power ng blood ni Jesus Christ, ay napapakinabangan talaga natin. Nagagamit natin yun. Parang yung, alam niyo ba yung story ni Cain at Abel? Sino nakakaalam nun? Sino yung masama? Si Cain o si Abel? Sino yung masama? Si Cain o si Abel? Taas kamay. Si Cain. Ayan. Minsan kasi nalilito tayo dun, di ba? Akala natin ang masama. Si Abel. Diba, ganyan. So, alam niyo po yung story niya. Ayan, sabi dito sa Genesis 4:10, at sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? So, si Cain ngayon masama. Sabi dito, sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Sumisigaw daw yung dugo ng kapatid niya. So, nag-i-speak daw yung dugo. Balikan natin yung verse kanina. Ayan, sabi dito, Jesus the mediator of the new covenant and to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. Yung ini-speak daw nung blood ni Jesus ay mas higit pa doon sa ginawa ng blood ni Abel. Ano ba yung ini-speak ng blood ni Jesus Christ? Sabi dito, and the blood of Jesus speaks better things than Abel's blood. The blood of Jesus is speaking of reconciliation, mercy, forgiveness, freedom, atonement, lahat. Ayun yung sinasabi ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Nung tumulo yung banal na dugo ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, yun yung sinisigaw ng dugo niya. Freedom, hope, love, diba? Deliverance, peace, forgiveness, yun yung sinisigaw ng dugo niya. Kaya ganun makapangyarihan yung banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Sa kasunod po, sa application, anong gagawin natin? Una, ang kininadiringgin ng Diyos, ang panalangin mo, hindi dahil sa mga ginagawa mo, kundi dahil sa ginawa ni Jesus. Diba? Ang kinin mo na yung prayer mo, magiging answered prayer yan. Hindi dahil sa ginagawa natin. Kasi hindi enough yung ginagawa natin. Diba? Sobrang imperfect tayo lahat. Kaya nga hindi natin pwedeng hilingin sa Diyos natin yung lahat ng kagustuhan natin sa pangalan lang natin or sa ginagawa natin. Kasi hindi enough lahat ng ginagawa natin compare sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. So, lahat ng panalangin mo, magkaroon ka ng pananampalataya na sasagutin niya ng Panginoon dahil sa pangalan niya mismo. Lord, ito po yung sinabi mo. Sinabi mo sa iyong pangalan, kaya Lord, hihilingin ko po ang lahat ng aking panalangin sa pangalan mo. Amen po? Sino dito yung hihiling na hindi sa gawa mo, kundi dahil sa gawa ni Jesus Christ? Amen. Next. Ayan. So ito, siyempre, very obvious. Manalangin gamit ang pangalan ni Jesus. Sabi po sa Philippians 2, 9-11, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go! Exalted Him should bow Lord to the glory of God the Father. Lagi po nating isipin na yung pangalan ni Jesus ay sobrang makapangyarihan. Kasi alam niyo, may iba-ibang verse pa dyan eh. Sabi dito, ayan, and there is no salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must save. Yung pangalan po yun ni Jesus Christ. Diba? Pati yung kaligtasan natin, walang ibang pangalan na makakapagligtas sa atin, kundi yung pangalan ni Jesus. Kaya hindi totoo yung hindi naniniwala kay Jesus Christ na hindi sila maliligtas sa Jesus Christ. Jesus is our Savior. Siya lang yung pangalan na binigay ng Diyos. Next po, sabi dito, for above all rule and authority and power and dominion and above every name that is named, not only in this age but also in the one to come. Hindi lang noon, kundi sa mga darating pang panahon, wala pong ibang higit na pangalan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ano ibig sabihin ng walang ibang higit na pangalan? Next po, may verse pa dyan eh. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given
to me. So lahat daw ng authority ay binigay sa pangalan ni Jesus or mismo kay Jesus Christ. Kaya nga ang hinihiling natin lagi, lahat ng bagay ay sa pangalan ni Jesus. Kasi yung authority sa earth and heaven ay binigay mismo kay Jesus Christ. Kaya lahat ng hihilingin natin sa Kanya talaga. Parang pagka pupunta ka pag mayroon kang binigyan ka ng authority ni Mayor sa bayan, o basta sabihin mo yung pangalan ko. Diba? Uy, sabi po ni Mayor ganito. Ganyan. Meron kang authority kasi binigyan ka ng authority sa pangalan ni Mayor. 'Di ba? Sa pangalan ni Levi. Ayun, sinaksak ko bigla. Joke lang. Kapag binigyan ka ng authority, magkakaroon ka ng lakas ng loob. 'Di ba? Pagka inuutusan ka ng boss mo, o punta ka sa mga tauhan, sabihin mo, sabi ko. 'Di parang ganyan ka sa tauhan, o sabi ni boss. Magsilayas kayo ngayon. 'Di ba? Ano na kayo ngayon? Ang tawag dito, fired na kayo lahat. Tanggal na kayo lahat sa trabaho. Di ba, malakas loob mo. Kasi sabi ni boss, pag sinabi niya ni Jesus Christ na yung authority ay galing sa kanya lahat, gamitin mo yun, sabi ni Jesus Christ. Pag nagpalayas ka ng demonyo, gamitin mo yung pangalan ko. O, sabi ni Jesus Christ, lumayas ka. Di ba? Yun yung confidence natin na laging pagka mayroon kang pinapalayas, hindi yun dahil sa ginawa mo, pero mayroon ka kasing sinabi kasi ng boss mo na mayroon kang karapatan. Di ba? Mayroon kang karapatang palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa buhay mo. Di ba? Pagka mayroong nangyayari sa family mo, binigyan ka ni Lord ng authority. Di ba? Yung pangalan mismo ni Jesus Christ, binigay niya. Gamitin mo yung pangalan ko pag may ginagawa ka, pag nagpapagaling ka ng may sakit. Diba? Kaya pag nagpe-pray tayo ng may sakit, hindi yun dahil sa iyo Kaya gumagaling. Yun dahil sa pangalan ni Jesus. Kaya wag po kayong matatakot mag-pray ng may sakit. Kasi ang nagpapagaling po ay si Jesus Christ, hindi naman tayo. Diba? Hindi naman in the name of Catherine, galing yan. In the name of Kuya Paul. Hindi gagaling yan. Kaya nga yung mga apostol ng araw, ayaw nilang niyuyukuan sila Kaya sabi nila, Paul, di ba, huwag nyo kami yukuan kasi tao lang din kami kagaya ninyo. Hindi ka ngayon yung mga ginagaya ng mga ibang religion. Di ba, sa pangalan ni San Pedro, pagka piyesta ni San Juan, nagbabasaan, di ba, para may blessing. Tapos pagkatapos ng basaan, inuman. Asan ang blessing doon, di ba? Nakipiesta pa tayo. Yeah. Sino guilty dyan? Nakipiesta pa. Pastor invite kami. Di ba? So, laging sa pangalan ni Jesus. Walang ibang pangalan na higit sa pangalan ni Jesus. Ano yung pangalan ng sakit mo ngayon? Ano yung pangalan ng problema mo ngayon? Laging may mas great na pangalan dyan. Kahit mayroong coronavirus, mayroong pa ring name na higit doon sa coronavirus. Mayroon pa ngayon sumisikat yung Nipah. O mayroon pa ding higit na pangalan doon. Kasi sabi doon, lahat daw, walang name, lahat kahit na anong pangalan, mayroong mas above lagi na name doon. Iyon yung pangalan ni Jesus Christ. Di ba? Parang kahit na anong dumating, parang mayroon ka laging backup na, may authority kung palayasin to Pag may dumarating na kahirapan sa family mo, i-rebuke mo. Kasi kadalasan ginagawa natin na i-stress lang tayo. Kapag may problema sa family, financially, ano ginagawa natin? Na-stress tayo, nalulukot yung mukha natin. Ba't di natin pag-pray? Ba't di mo palayasin sa pangalan ni Jesus? Amen. Pag mayroong sakit, instead na mag-biogesi ka agad, pag-pray mo muna. Diba? Kaya sinabi naman ng Panginoong Jesus natin walang ibang pangalan daw kundi yung pangalan ni Jesus. And ask anything in my name, at ilahat ay pagkakaloob sa atin. Diba? Every time na sinasabi mo yung pangalan ni Jesus, may nangyayari. Amen. Kaya po yung awitin po natin ngayon, ang title na to, I Speak Jesus. Alam niyo po, every time na ini-speak natin or sinasabi natin yung pangalan ni Jesus Christ, nanginginig ang kaaway. Nanginginig ang kaaway. Natatakot siya kasi lahat ng sasabihin mo, mangyayari. Sabi po sa lyrics, ang I Speak Jesus po. Andyan po ba yan? Alam ko nandyan yan Ayan, I just want to speak the name of Jesus. Next. Over every heart and every mind.
Ayan. Because I know there is peace within your presence, I speak Jesus. Ayan. Ito yung mga, dito naman yung mga, kahit naguguluhan ka, yung heart mo magulo, and mind mo magulo, i-speak mo yung pangalan ni Jesus. At magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso mo, sa isip mo. Hindi yung, i-relax mo yung sarili mo sa ibang bagay. Ba't di mo i-speak yung name of Jesus? Diba? Next po. Ayan, I speak Jesus. Next. Yung lyrics po, ayan, I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom, I speak Jesus. Alam mo yung pag ina-atake ka na ng kaaway, kapag parang, alam mong, parang sinisimulan ka na naman ng goyoin ng kaaway, budulin ng kaaway, gumawa na naman ng mga bagay na hindi gusto ng Diyos, i-rebuke mo agad. Pag tinatamad ka na namang mag-cell group, i-rebuke mo agad. Dumarating yan, tama ba? Dumarating yan, tinatamad kang mag-cell group, tinatamad kang mag-ministry, tinatamad kang umaten. Dapat nire-rebuke natin yan. Tinan mo yung katabi mo, mukha bang tinatamad yan? Pag inaantok ka, i-rebuke mo sa pangalan ni Jesus. Pag may nakikita kang problema sa family mo, i-rebuke mo sa pangalan ni Jesus. Ganun ka makapangyarihan yung pangalan ni Jesus. Ayan. Because your name is power, your name is, ano yun? Healing, your name is life. Piling mo patay ka na. Ano mo yun? Lumalakad ka na lang na parang buhay na walking dead. I-speak mo yung pangalan. I-speak life. I-speak Jesus. When you speak Jesus, you speak life. Nag-i-speak ka ng buhay sa sarili mo. Kasi binabanggit mo yung pangalan ni Jesus. Ganun po makapangyarihan yung pangalan ni Jesus. Kaya po tumayo tayo lahat. Your name is life. Break every stronghold. Alam niyo po, ito isa sa naniniwala ako na meron tayong may gawa ng kaaway sa buhay natin na minsan nahihirapan talaga tayong pagtagumpayan. Tama ba? Parang may bandage ka na, lahat ng, o parang merong kapit sa iyo yung kaaway. Pero pag binabanggit mo yung pangalan ni Jesus, lumalaya sila lahat. Kaya nga meron pa tayong ewan ko sino sa inyo yung gumagawa na sa bahay, yung this house is covered by the blood of Jesus. Diba? Sobrang makapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Pero wag naman yung para maglalagay kayo ng Jesus sa ganito at lalakad kayo. Jesus. Jesus, diba? Hindi ganun. Kaya kailangan natin ng relasyon sa Diyos. Kahit sinong tao pwede magsuot nun. Pero tanging yung mga may relasyon lang sa Diyos, yung makakagamit nun. Tama ba? Kahit sino pwede maglagay. Mayor. From mayor ganito. From mayor ganito. Lumakad ka. Pero kung wala ka namang permit galing kay mayor talaga, hindi mo magagamit yun. Ganon din kay Jesus Christ. Kahit alam natin yung pangalan ng Jesus Christ, kapag wala tayong relasyon sa Diyos, hindi natin magagamit yun. At tanging mga makakagamit doon ay yung mga anak ng Diyos. Sino dito anak ng Diyos? O alam mo naman palang anak ka ng Diyos eh. Ba't di mo ginagamit yung pangalan ni Jesus? Ba't di mo ginagamit yung pangalan ni Jesus sa mga problema mo? Ba't di mo ginagamit yung pangalan ni Jesus sa mga ka-stressan mo sa buhay? Sa lahat ng mga struggle mo? Sa lahat ng mga naiisip mo? Sa lahat ng gawa ng kaaway ng buhay mo? Ba't ayaw mong gamitin yung pangalan ni Jesus? Ngayong araw po na ito, gagamitin natin yung full potential ng pangalan ni Jesus. Kung ano ang benefit talaga, yung benefit talaga na pangalan ni Jesus sa buhay mo, ano ba talaga yung kapangyarihan ng pangalan ni Jesus sa buhay mo. Kaya mong palayas ng gawa ng kaaway, kaya mong palayasin ang lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa iyo sa pangalan ni Jesus. Sige po, sabay-sabay po nating banggitin ang pangalan ni Jesus sa pamamagitan po ng awit na ito. Sabihin natin, I just want to speak the name of Jesus. Awitin po natin ito ng may conviction. Over every heart and every mind. Habang inaawit mo to, isipin mo lahat ng papalayasin mo na gawa ng kaaway sa buhay mo. Hindi po, I speak Jesus. Hindi po minsan pa, I just want to speak the name of Jesus. Just want to speak the name of Jesus till every
dark addiction starts to break. Yes, Lord. Declaring there is hope and there is freedom in your name, Jesus. I speak Jesus. Oh, your name is power. Taas po natin ang ating kamay. Declare po natin. Your name is healing. Your name is life. Yes, Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Let's speak the name of Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Sige po, i-speak natin yung pangalan ni Jesus. There is power. Oh, hallelujah, Jesus. To every soul. To every soul. Sa lahat ng nadidepress, we speak Jesus. We speak the name of Jesus. Oh, hallelujah. Oh, your name is power. Your name is power. Oh, hallelujah, Jesus. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Burn Oh, we speak your name, Jesus. Oh, your name is power. Your name is power, Jesus. Your name is healing, Jesus. Oh, there is healing in the name of Jesus. Oh, your name is life. There is life and you speak the name of Jesus. Oh, Rabasakaya Baba. Oh, break every stronghold. Shine through the shadows. Listen pa po. I just want to speak the name of Jesus. Speak the name of Jesus. Oh, speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Oh, to speak the name of Jesus. Over fear, over all anxiety, just speak the name of Jesus. Just speak the name of Jesus. To every soul held captive by depression. Oh, we speak the name of Jesus. Oh, just speak the name of Jesus. Oh, because His name is power. Oh, Your name is power. woo. Your Yes, Lord. name is healing. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, Jesus. Oh, Rabashakaya Baba. Shine through the shadows. Oh, burn like a fire. Burn like a Sige po, sa oras na ito. Sa oras po na ito. Lahat po ng mga gawa ng kaaway, i-speak po natin yung name ni Jesus Christ. Sige po, sabay-sabay natin banggitin to. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. Jesus Let's speak the name of Jesus. family. I speak the holy name. Sige po, sa pagbanggit natin ng pangalan ni Jesus, lahat ng gawa ng kaaway ay lumalayas sa bansang Pilipinas, sa buong mundo, sa lahat ng kumakalat na sakit. Just speak the name of Jesus. Sa lahat ng gawa ng kaaway sa gobyerno, just speak the name of Jesus. Sa lahat ng gawa ng kaaway, sa lahat ng lugar sa Pilipinas, sa lahat sa pamilya mo, sa school, just speak the name of Jesus. Oh, just speak the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus. Shout the name of Jesus. Jesus. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Lahat ng gawa ng kaaway. There is power in the name of Jesus. Sa lahat ng gawa ng kaaway sa pamilya mo, just speak the name of Jesus. Hallelujah, Jesus. Just speak. Shout Jesus.
darkness over every enemy. Jesus for my family. And Jesus for my Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus. Let's shout the name of Jesus. Let's shout the name of Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over Jesus for my every enemy, and Jesus for my family. Oh, let's speak the name of Jesus. The holy name of Jesus. Come on, church. Let's speak the name of Jesus. In your family, in your school. Shout Jesus from the mountain. Oh, hallelujah, Jesus. There is power in your name. There is power. There is healing. There is healing in the name of Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. There is power. Your name is power. Oh, let's declare your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Your name is life. There is freedom. There is freedom. There is freedom. Bring every stronghold. Lahat na gumagawa ng kaaway sa buhay mo. Sige po sa oras na ito. Hallelujah. Lahat po na nakapag-pray in the Spirit. Let's pray in the Spirit. Sa oras po na ito, speak po natin yung name ni Jesus sa lahat na pinagdadaan mo. Sige, let's pray in the name of Jesus. Sige po, ito po yung time na binibigay sa atin ni Lord. Just speak the name of Jesus in your family, in your school, sa lahat, sa trabaho mo, sa kalusugan mo, sa family mo, lahat na nagpapahirap sa family mo, just speak the name of Jesus. Just speak the name of Jesus. There is freedom. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Lahat ng oppression ng kaaway, just speak the name of Jesus. Sige po, let's pray. Continue to pray. Pag-pray po natin yung family natin. In the name of Jesus, rebuke mo lahat. Rebuke mo lahat. Rebuke mo lahat. You have the authority. Binigyan tayo ni Lord ng authority. Sige po, sa oras po na ito, pag-pray po natin yung bansang Pilipinas, lahat ng pinapa-rebuke ni Lord, lahat ng pinapa-impress sa'yo ni Lord, na ipag-pray mo sa bansang Pilipinas, just rebuke it in the name of Jesus. Sige po, pag-pray natin yung bansang Pilipinas. Ano sa tingin mo, ano yung pinapa-impress sa'yo ni Lord, na i-rebuke sa bansang Pilipinas, rebuke it. There is power in the name of Jesus. Sige po, let's pray. Rebuke po namin lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Every corruption, we rebuke it in the name of Jesus. Every idolatry, i-rebuke po namin itong idolatry nito sa pangalan mo, Jesus, in the name of Jesus. Sa lahat ng kahirapan, yung poverty, let's rebuke it, the spirit of poverty sa Pilipinas. Yung spirito ng kahirapan, there is power in the name of Jesus. Rebuke you, spirit of poverty, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Even yung sakit at karamdaman, spirit of sickness and infirmity,
We rebuke it in the name of Jesus. Lahat ng sakit, lahat ng karamdaman, we rebuke it. We declare healing in the name of Jesus. And right now, we declare in the name of Jesus, freedom from witchcraft, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Lahat ng witchcraft, Panginoon, nire-rebuke namin to sa pangalan mo, Jesus. Mas higit ang pangalan mo, Panginoon, sa lahat ng witchcraft na ito. Lahat ng espiritu hindi nagmumula sa iyo, we rebuke it. Lahat ng mga witchcraft na nagpapabagsak ng mga churches, we rebuke it in the name of Jesus. Come on, church, fight for your church. Merong espiritu ng kaaway na gustong magpabagsak sa mga church. Fight for your church. Sige po, paglaban po natin ang mga churches sa pamamagitan ng panalangin sa pangalan ni Jesus. Nire-rebuke namin lahat ng sumpa na binabato ng kaaway sa bawat churches in the name of Jesus. In the name of Jesus, lahat ng panlalamig na binabato ng kaaway, lahat ng sakit na sumpa na binabato ng kaaway, we rebuke it in the name of Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Lord, sa oras pong ito, Lord, we believe in your name. We believe in the power of your name. In Jesus' name. Lahat ng doubt sa aming isip, nire-rebuke po namin ito sa pangalan ni Jesus. Lahat ng pag-aalilangan sa aming puso, we rebuke it in the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Rabashakayara. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Sige po, banggitin nga po natin ang pangalan ni Jesus. Jesus. In Jesus' name. Oh, we love you, Jesus. Oh, we love your name. We love your name, Jesus. We love you, Jesus. Oh, there is power, there is healing, there is hope, there is freedom in your name. Thank you, Jesus. Oh, sige po, sa oras po ito, if you believe na ikaw ay anak ng Diyos, meron kang authority. Kaya sa oras na ito, hanap po kayo ng kapartner ninyo, katabi ninyo. Kahit yung katabi ninyo, partner lang. Ipag-pray nyo po, isa-isa ba sila? O sabay sila? Opo. Pwede po kayo sabay mag-pray. Yung katabi ninyo, pag-pray nyo po, kung ano po yung lead sa inyo ni Lord na ipag-pray nyo sa katabi ninyo, ipag-pray nyo po. Meron po kayong authority na ipag-pray yung katabi nyo, ano man ang gusto nyo ipag-pray. At hilingin po natin yun sa pangalan ng Jesus. Sige po, pag-pray po natin sila. Pag-pray nyo po, just speak the name of Jesus. Kung ano po yun ililid sa inyo ni Lord, pag-pray nyo po yung katabi nyo. Just speak the name of Jesus. Sige po, pag-pray natin. There is power in the name of Jesus. Lahat, i-rebuke mo yan. May kapangyarihan ka. May authority ka. Just speak freedom. Speak hope. Speak life. Speak healing in the name of Jesus. Binigyan tayo ni Lord ng authority. Just speak the name of Jesus. Come on, church. Yes, Lord, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Yes. Nakakita po ako ng mga answered prayer. God is so good. Yes. Thank you sa authority. Naririnig ng Diyos yung panalangin mo sa oras nito. Yes. God is good. Just pray, just pray. Naririnig ka ni Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Paging sa mga nasa online po, just pray the name of Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Sige, sa mga nasa online po, pwede niyo pong pag-pray yung mga kasama ninyo sa bahay. Yes, thank you, Lord.
Thank you, Jesus. Ito po yung perfect time na binigay sa inyo ni Lord para i-rebuke lahat ng gawa ng kaaway. Lahat ng nagpapahirap, rebuke it. This is the time. This is the right time. Yes, Lord. Thank you, God. God is so good. God is so good. God loves you. You are blessed. You have the authority. Speak life. Speak blessing. Bless your partner. Bless niyo po yung mga katabi niyo. I-bless niyo yung katabi niyo sa lahat ng bagay. I-bless niyo sila. I-bless niyo yung katabi niyo. I-bless niyo sila. Speak blessing. Speak life. Speak life to your partner. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, God. Yes, Lord. Thank you, Lord, sa answered prayer. Yes, Lord. Thank you sa freedom, sa healing, sa promotion, sa favor, Lord. Salamat. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sino po naniniwala na yung panalangin mo sinagot ni Lord? Taas ng iyong. Sumigaw na malakas na Jesus. Sige po, patuloy lang tayo sa presence ni Lord. Sa oras po ito, gamitin na natin yung opportunity nito. Andito po yung presence ni Lord. Andito yung kapangyarihan niya. And meron pa tayo ibang ipapanalangin. Wag po tayong titigil sa pagpipray. Let's pray in the Spirit. Tatawagan po natin yung mga magpipray. Let's continue to pray. Sige po, patuloy nating ipag-pray ang ating nation sa pamamagitan po ni Sister Judy Maris. Sige po, let's continue to pray in the Spirit. Sige po, luhod po sa lahat po ng pwedeng makakaluhod. Luhod po tayo lahat. Ya rosolo ya la kia la sia la kunishini la 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 ya ra 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 kande. Hallelujah, hallelujah, Father, hallelujah. We bow down at your feet, Lord God. Lord, sabay-sabay namin dinedeclare yung pananampalataya namin sa pangalan mo, Panginoon. With confidence, Lord God, we come, Panginoon, at your feet, Lord, believing na mo, Lord God, ay i-pour out mo sa bansang Pilipinas, Panginoon. Hallelujah. Lord, humihingi kami ng habag, Panginoon, kung aming bansa ay nagkasala sa iyo, Lord God, kung aming bansa ay nag-compromise, Panginoon, kung aming bansa, Lord God, ay sumusunod, Panginoon, sa mga gawa ng kaaway, Lord God, in these last days, patawarin mo kami. Patawarin mo yung kapwa namin Pilipino, Lord God, kung nabastos nila yung pangalan mo, Lord God, nasuway nila yung mga salita mo. Lord, kami po ay namamagitan, Panginoon. Hallelujah, na wag mong gunawin, Panginoon, yung bansa namin. Wag mong i-destroy, Panginoon, yung bansa namin, Panginoon, Lord, pero kahabagan mo kami. Hallelujah, Lord, nagde-declare kami na bawat Filipino, Panginoon, sa mga personal life nila, we declare na pumasok ka, Panginoon, yung convictions mo, Panginoon, in Jesus' name. We pray, Holy Spirit, na maging open yung eyes ng mga Filipinos para makonvict sila, para makita nila, Lord, yung katotohanan ng salita mo, Lord God, in Jesus' name. Hindi sila ma-deceive na mga baluktot na turo, baluktot na paniniwala, Panginoon, in Jesus' name, Lord God, in Jesus'
Jesus' name, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We pray na makita ng bawat Pilipino, Lord God, kung sino yung totoong ikaw, Panginoon. Yes, Lord. Yung gospel mo, Lord God, ay matanggap nila as we preach the gospel, Lord, sa bawat sulok ng Pilipinas, Lord God, kung saan mo kami isisend. We pray na ready na, Lord God, yung kapwa namin Pilipino para tanggapin yung salita mo. In Jesus' name, para tanggapin yung katotohanan, Panginoon, na ipipreach namin sa kanila. Yes, in Jesus' name, Lord, we pray na bago ka bumalik, Lord God, sila ay makapagsisi, Lord Yes, God, Lord. sila ay makabalik loob sa iyo, Panginoon, bawat Filipino family, maligtas, Panginoon, mula sa kanilang mga magulang, sa mga anak, Panginoon, sa mga apo, Lord God, in Jesus' name, Lord God, and we pray na ma-destroy ano man yung mga generational curse, Lord God, sa bawat Filipino family, Yes, in Lord. Jesus' name, Lord In God, Jesus' upang name. matanggal, Lord, lahat ng tali ng kaaway, Lord, in the at name yung of bawat Jesus. Filipino, Lord, ay malayang makasamba sa iyo, Yes, Lord. malaya, Panginoon, na makapagbigay ng buhay sa iyo bilang mga totoong disciples mo, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Maging sa buong mundo, Lord, dalangin namin na yung mga tao ay kilalanin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Handara sidarara kandere yarosuku falalai yarararaande urudusi kalalayande idarara kandere yararayande. Hallelujah, Lord. Kahabagan mo din yung government namin, Panginoon. In Jesus' name, Lord, bawat nakaupo sa pwesto, Lord God, bawat department na binigyan mo ng authority to lead our nation mula sa aming President, Panginoon, hanggang sa bawat government officials, Lord God, we pray, Panginoon, na sa bawat decision na gagawin nila, Lord, manghimasok ka sa pangalan ni Jesus, Lord, yung wisdom na mula sa iyo, yung ma-receive nila, yung wisdom mula sa iyo, Lord God, yung pakinggan nila at sundin nila, Lord God, and we pray na mangyari sa bansa namin, Panginoon, kung ano yung nais mo, Lord God, in Jesus' name, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Help our country, Lord God, na ma-overcome namin yung evil with good, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Bawat lugar, bawat barangay, bawat community, Lord God, ay makakakilala sa iyo, Lord God, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, in Jesus' name. Makikita namin silang sasamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. And we pray, Lord God, na protektahan mo yung isip ng bawat Pilipino upang hindi ito makorap, Panginoon, ng mga maling teachings, Lord God, ng maling kultura, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Tulungan mo kami, Lord God, yung bawat Filipino, bawat tao sa buong mundo, Lord God, na maging open, Lord, sa salita mo, O God, in Jesus' name. At muli, Lord God, mabalik yung banal naming takot sa iyo, Lord God. Muling mabalik yung banal na takot, Panginoon, ng bawat tao sa pangalan mo, Lord God. Muling mabalik yung respeto ng bawat tao sa pangalan mo, Panginoon, in Jesus' name. Muling mabalik yung pananampalataya ng bawat tao, Lord, sa pangalan mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Lord. In Jesus' name, ikaw yung name na aming i-worship, yung aming sambahin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, wala nang ibang Diyos, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, dinedeclare namin to, Panginoon. Hallelujah, na bawat isa ay luluhod sa iyo. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Panginoon, sa kaligtasan na nag-iintay sa aming bansa at sa lahat ng tao sa buong mundo. Salamat, Panginoon, sa iyo ang kapurihan. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, patuloy tayo manalangin. Hallelujah, Jesus. Sakarabababasande. Hallelujah, Jesus. Sakayarararara. Urakayararabasakalarasande. Lord, salamat, Panginoon. Hallelujah, sa pagbabalik mo naming pananampalataya. Sa pangalan mo, Panginoon. Lord, thank you for changing our hearts, O God. Yung buong Rwandans, maging sa mga nasa online, Lord. Salamat, Lord, for bringing us back, Lord, sa truth na ito. Hallelujah, sa power ulit ng pangalan mo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Lord, sa every time po na may sakit kami, Lord, mas tumatakbo kami, Lord, sa mga alternatives. In Jesus' name, Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Hugasan mo kami ng blood mo, God. Maging sa mga nagpunta sa mga albularyo, Panginoon. Lord, we are asking, oh God,
Hallelujah, yung forgiveness mo, yung freedom in Jesus' name. Hallelujah, yung pagtawag namin sa ibang puon. Hallelujah, sa ibang Diyos, Panginoon, patawarin mo kami at set us free, oh God, in Jesus' name. Lord, ano man po, Lord God, I'm praying for this sa buong Rowanians, sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo. Ano man, Lord, yung hawak ng kaaway, ano mang bandage, Lord God, dun sa aming mga sakit ay sinasaway ko in Jesus' name. Hallelujah, yung mga naging effect, Panginoon, ng aming maling paniniwala. Panginoon, patawarin mo kami in Jesus' name. And thank you, Lord God, that through this message, Lord, lahat kami, Panginoon, ay tatakbo sa pangalan mo, God, in Jesus' name. Every time po na may sakit kami, Lord God, di namin ito bebabyhin in Jesus' name. Di namin ito i-entertain, oh God, pero tatakbo kami sa pangalan mo, God, in Jesus' name. Thank you, Lord. Hallelujah, that your name is power, your name is healing, oh God. Hallelujah. And I declare, Panginoon, na makita kami ng mga signs and wonders, oh God, as we use your name in Jesus' name. Maging sa sarili namin, maging sa mga tao sa paligid namin, Lord God, sa mga ipagpipray namin. And I also pray din, Lord, sa buong Rowanian, sa buong body of Christ, na huwag matakot na magamit for healing, oh God, in Jesus' name. Matuwa kami, Panginoon, dahil mag-glorify yung pangalan mo, Panginoong Jesus. Hallelujah, magdiriwang yung mga tao ay mga anghel sa langit, dahil tatanggap sila sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. Lord, patawarin mo kami kung na-intimidate kami minsan para ipag-pray yung mga nasa healing, oh God. Pero I declare, Lord God, yung boldness in Jesus' name. I declare yung faith right now. Hallelujah, na gamitin mo kami to pray for them, oh God, in Jesus' name. Salamat, Lord, sa oras na ito. Anumang sakit at karamdaman na sa oras na ito sa iglesyang ito, Lord, we speak healing in Jesus. Sige po, hawakan natin yung part ng katawan natin o yung isip natin na kailangan ng healing in Jesus' name. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. And I declare, oh God, na wala na kaming ibang pupuntahan, Panginoon, pero ipag-pray na agad namin anumang sakit at karamdaman po yung aming maranasan, oh God, in Jesus' name. Hindi lamang po sa physical, maging sa mental, Panginoon, sa emotional. Hallelujah. Dalangin ko, Panginoon, yung kagalingan in the name of Jesus sa bawat isa, Panginoon. We also pray, Lord, sa mga families, oh God, sa oras na ito. Hallelujah. Sige po, pag-intercede natin yung ating mga pamilya sa Karababa Sande. Kaya lara, sige po, isipin nyo yung pamilya nyo mismo. Hallelujah. Sukura Baba Kaya Lara Kanderere. Ura Baba Basika Yalara Sande Rakandere Lara Baba Baba. Ura Kaya Lara Kanderere. Ura Basaka Lara Hande. Ura Basaka Lara. Any division, we destroy that in Jesus' name. Ura Bakaya Lara Sakande. Ura Baba Bakia Rabakandere. Ura Basika Lara Saka Lara Sande. Ura Basaka Lara Shika Rababa Baba. Ura Basaka Yalara. Misunderstanding, we destroy that in Jesus' name. Alara Rakala Sande. Maging mga financial crisis, Lord, ng bawat pamilya. Lord, we are asking the heaven, Lord God, na bubukas, Panginoon, sa bawat pamilya mo. Oh God, in Jesus' name, Ura Bakala Rasande, Ura Basika Rasande, Rakande Rabababa, Ura Kaya Rasande. And I declare, Panginoon, na talaga wag naming hayaan na makapasok ang kaaway sa aming mga pamilya, oh God, in the name of Jesus. I-rebuke agad namin ito. Hallelujah, lahat ng ginagawa ng kaaway sa aming mga families, oh God, in Jesus' name. Lord, give us, Lord God, yung ganong klaseng boldness, oh God, yung ganong klaseng tapang na gamitin yung authority namin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Hallelujah, wag naming hahayaan na pumasok ang kaaway sa aming mga pamilya, oh God, in Jesus, sa mga immediate families namin, maging sa mga extended families namin, oh God, in Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kino-cover ko, Lord, ng blood mo, yung mga pinagaling mo na sa oras na ito, maging bawat families, oh God, sa buong Rowa, sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo, Panginoon, in the name of Jesus. And I also pray din, Lord God, hallelujah, sa bawat families, Lord, call even one soul, hallelujah, na natatayo sa pangalan mo, at yung soul na yon ay tatayo, oh God, at magkakaroon ng household salvation in Jesus' name sa family na yon, oh God. Hallelujah. And also pray, Lord, yung mga tatay, in Jesus' name, na talagang tumayo, Panginoon, para sa kanilang mga pamilya, oh God. Hallelujah, na magamit mo, oh Lord God, na maging head talaga sila, na sumusunod sa'yo, Panginoong Jesus, sa kanilang buong pamilya, oh God, in the name of Jesus. Salamat, Lord. We bless you, God. We honor you, Panginoon. Salamat, Lord, for giving us this kind of faith, oh God, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Thank you so much, oh God. We're so blessed, Lord, for this morning, oh God. Hallelujah. And I declare na simula ngayon, gagamitin namin to every time na may sakit kami at inaatake yung aming mga pamilya. Salamat, Lord, sa iyo po ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon naman po dumako tayo sa panalangin para sa ating church goals at sa body of Christ na pangungunahan ni Mami Bel Lucas. Hallelujah. Sikaya rasakaya rasandara rabasakaya. Hulala rasakaya rabasandara rahaya rasakaya.
Huyaya sakaya rabasanda kaya rabasanda rarahaya. Huyaya sakaya rasanda rarabahaya. Lord, dinadalangin namin, Panginoon, ang body of Christ, Panginoon, sa buong Pilipinas, maging sa buong Rowa, Panginoon. Dalangin namin na patuloy kaming magpagamit sa iyo, Panginoon. Di po kami mapagod, Panginoon, sa lahat ng namumuno, Panginoon, sa lahat ng iglesia sa buong mundo, ay patuloy na pagkalooban mo, Panginoon, ng wisdom and knowledge, Panginoon, upang mapahayag ang iyong mga salita, Panginoon. Di kami mapagod, Panginoon. Hallelujah, sa pagpapahayag ng mga salita mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Gamitin mo po ang bawat isa, Panginoon, upang lahat ng sulok ng daigdig, Panginoon, ay mapalaganap ang iyong mabuting balita, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. And lahat, Panginoon, ng mga pangangailangan ng mga anak mo na humahayo, Panginoon, ay patuloy na nagtitiwala kami na ikaw yung magkakaloob ng lahat ng mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. At we pray, Panginoon, sa aming mga mentors, O God, patuloy mo po silang bigyan ng karunungan, Panginoon, bigyan ng lahat ng mga pangailangan din sa lahat ng kanyang pamilya, Panginoon, sa kanilang paghayo, Panginoon. Hindi sila mag-aalala, Panginoon, sa kanyang mga pamilya, Panginoon, dahil ikaw yung magpuprovide, Panginoon, ng lahat ng mga pangailangan nila, Panginoon. And tulungan mo po sila, Panginoon, sa kanilang pagmi-ministry, Panginoon, na ikaw yung magbigay sa kanila ng anointing, Panginoon, to preach, O God, your gospel, O God. Hallelujah, hindi sila manangan sa kanilang mga pansariling karunungan, Panginoon, kundi sila ay manangan lamang sa karunungang nagmumula sa iyo, God. We also pray, Panginoon, sa church goal namin, Panginoon. Nakikita mo po, Panginoon, ang katatayuan ng aming iglesia, Panginoon, dito, Panginoon, na kami po ay madalas na binabaha, Panginoon. Lord, naniniwala po kami na mayroong kang place na ipagkakaloob sa amin na hindi doon nababaha. Hindi na kami dapat na mag-alala, Panginoon, sa mga lahat ng events namin, Panginoon, dahil ito ay pagkakaloob mo, Panginoon. Hindi na kami magtataas ng mga gamit, Panginoon, dahil ibibigay mo sa amin yung the best place, Panginoon, na malaya po kaming makakasamba sa iyo, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng aming mga members, Panginoon, ay makasama namin doon. Hindi na sila mag-aalala na tatapak pa sa tubig, Panginoon. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name. And maging dito sa church na ito, Panginoon, dalangin namin yung mga pangailangan namin sa aming ministry house, Panginoon, sa kabuuan ng church na ito, Panginoon, na patuloy na ikaw yung magkakaloob ng lahat ng mga pangailangan dito, Panginoon, sa music, Panginoon, na lahat, Panginoon, ng instrument, Panginoon, sa mga gamit sa prod, Panginoon, sa mga bagong camera, upang maging maganda, Panginoon, yung nanonood sa online, Panginoon. Nagtitiwala po kami na ikaw yung magkakaloob ng mga bagay na ito. And we pray, Panginoon, din yung aming bagong sasakyan na ipagkakaloob mo sa amin. Nakikita mo po yung aming tricycle na nasira na, Panginoon. And ikaw yung mayamang Diyos na magbibigay sa amin ng bagong sasakyan, Panginoon, upang ang aming mga kapatid, Panginoon, ay maaga naming masundo, Panginoon, upang sumamba sa iyo, O God. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy mo pong pagpalain lahat ng gawain ng iglesyang ito, SWS, Panginoon, HSPM, Panginoon, na patuloy na pagdaluyan ng iyong mga salita, Panginoon, na maranasan namin lagi ang presensya mo, Panginoon, in Jesus' name, Lord. In Jesus' name, hallelujah. Maging ang destiny class, mga nag-aaral dito, Panginoon, nagtitiwala po kami na sila ay gagamitin mo, Panginoon, sa lahat ng ministry na ipagpapagawa mo sa kanila, sa pagtapos nila ng destiny class, Panginoon, di sila mapagod, Panginoon, lagi silang ma-excite sa lahat ng mga lesson, Panginoon, na kanilang pinag-aaralan, Panginoon. Hallelujah, maging excited sila, Panginoon, sa paggawa ng mga assignments, maging excited sila sa mga quiz, Panginoon, sa mga exam, Panginoon, in Jesus' name. At naniniwala po ako, Panginoon, na ikaw yung magbibigay sa kanila ng wisdom and knowledge, Panginoon, upang maunawaan nila ang lahat ng kanilang mga pinag-aaralan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy na ikaw yung manguna sa iglesyang ito ng Rowa, at naniniwala po kami na
ang rowa, Panginoon, na inasa puso mo, O God. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, patuloy lang tayo mag-pray. Pwede na po tayong tumayo lahat. Hallelujah, Jesus. Rabashakaya ralalababa. Sa oras pong ito, pag-pray po natin yung ating darating na anniversary. Lord, sa oras pong ito, Lord, naniniwala kami, Panginoon, na sa darating pong event na ito ng aming church, Panginoon, sa pagdiriwang po namin, ng aming anniversary, we declare na ito po ay magiging fruitful, Panginoon. Yung anniversary nito ay magbubunga, Panginoon, in Jesus' name. Lord, we declare na lahat po ng outreach group namin, lahat ng ina-outreach namin, lahat ng member ng church and mga invites namin, Panginoon, ay makakarating, Panginoon, sa anniversary namin. Nire-rebuke po namin lahat ng dahilan, lahat ng gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, Lord, lahat po sila, Panginoon, ay makaka-attend, Panginoon. Lahat sila, Panginoon, ay makakarinig ng iyong salita. Yung mga buhay nila ay muling marirevive, Panginoon, sa anniversary na ito, Lord. We declare, Lord, na lahat, Panginoon, na mai-invite namin ay magiging bukas, Panginoon. Magiging bukas ang kanilang isip at ang kanilang puso, ang kanilang buhay para sa iyong salita, Panginoon. At naniniwala kami na ito pong anniversary na ito, Lord God, ay magbubunga yung bunga na mananatili, Panginoon. Salamat, Lord God. Lahat po ng pangangailangan ng anniversary ito, lalo po sa finance, Panginoon, dinideclare po namin ito na ito ay susolusyonan mo sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, Lord, we declare yung financial provision, Panginoon, para po sa aming anniversary, sa lahat na kakailanganin, Panginoon, para sa church sa anniversary na ito, Lord God, in Jesus' name. Salamat, Panginoon. Maging yung amin pong Vision 2034, Panginoon. Naniniwala kami in 10 years, Panginoon, na darating sa aming church, Panginoon. Ire-ready mo, Panginoon, ang church namin. Ire-ready mo lahat ng leaders, Panginoon, sa church na ito, na lahat po ng gagawin namin this 2024 hanggang 2034, Panginoon, ay magiging mabunga, magiging effective, Panginoon, in the name of Jesus. At bibigyan niyo po kami ng lakas, Panginoon. Lahat ng member ng church na ito, ay bibigyan mo ng lakas, ng servant heart, Panginoon, para magawa, Panginoon, lahat ng ipapagawa mo sa amin, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na kapag ito ay nanggaling sa iyo, ito ay tutuparin mo at ito ay mangyayari sa aming iglesia. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katuparan po, Panginoon, ng vision na ito na inilaan mo sa Rock of Ages, Panginoon. Lord, we declare na ang iglesia pong ito, Panginoon, ay hindi hanggang dito lang, Panginoon. We will see multitudes, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. Sa bagong place, sa bagong lugar, mga bagong tao, Panginoon, ay pagkakaloob mo sa church na ito. Salamat, Lord, maging sa darating pong itong buong month of October, Panginoon. Nagdedeklara kami, Panginoon, ng bunga, Panginoon, sa mga cell group, Panginoon, in the name of Jesus. Nagdedeklara kami ng mga bagong members, mga bagong pina-follow up, Panginoon, in the name of Jesus. Ibig yung mga bagong attendees, Panginoon, sa church na ito. Nagdedeklara kami, Panginoon, yung mga goals namin, Panginoon, yung mga strategy na naisip ng bawat isa, Panginoon, ay magiging effective, Panginoon, ngayong October, Panginoon. Salamat din sa pag-increase, Panginoon, ng faith ng bawat isa, Panginoon, ngayong buwan na ito at sa mga susunod pang taon, Panginoon. Salamat, Panginoon. We declare na ikaw po ang magkakaloob, Panginoon, ng wisdom, ng knowledge, Panginoon, sa lahat ng nangunguna sa church na ito, mga leaders and mga ministry, especially sa aming pastora at sa mga pastors, Panginoon, ng church na ito. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa freedom. Pwede po ba nating palakpakan si Lord? Thank you, Jesus. Pwede po nating pasalamatan si Jesus Christ. O Rabashakaya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. At dinideklara namin, Panginoon, na magmula po sa araw na ito, Lord God, ay magagamit namin ng pangalan mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. At naniniwala kami na ang bawat isa, Panginoon, ay magiging effective sa prayer sa araw na ito. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, sa lahat po ng mga children, ay mga bata, pwede po tayong pupuntahin na rin dito sa harap. Okay, sa oras po ito, gawin po natin unique ang ating pagpipray sa bata. Unat po natin yung ating kamay sa kanilang lahat at magdeklara po tayo ng mga mabubuting bagay sa kanila sa pangalan ni Jesus. Sige po, pwede po nating sabihin ng malakas
yung mga dinedeklara natin sa kanila. Makapangyarihan po yung pagdedeklara ng mga mabubuting bagay sa mga batang ito sa pangalan ni Jesus. Sige po, mag-declare tayo sa kanila ng mga mabubuting bagay in Jesus' name. Sige po, sabihin natin lahat yan. In the name of Jesus, Lord God, dinedeklara po namin na ang generation na ito, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus, Panginoon, ay magiging isang generation, Panginoon, na hindi lumiliko ng landas, isang generation na hindi sumusunod sa mga uso, Panginoon, hindi sumusunod sa mga gawa ng kaaway. In Jesus' name, dinedeklara po namin ang generation na ito, Panginoon, ay magiging isang generation, Panginoon, na lalakad, Panginoon, ng may katuwiran, ng may kabanalan, Panginoon. In the name of Jesus, we declare na ang generation na ito ay hindi mananakaw ng kaaway sa pangalan ni Jesus, Lord. We declare na ang generation na ito, Panginoon, ay magiging ilaw, Panginoon, sa buong sanlibutan, Panginoon. Salamat. We apply your blood sa kanila, sa kanilang isip, sa kanilang puso na hindi ito makontaminate ng gawa ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, Lord, pinoprotektahan namin sila ng iyong banal na dugo. Silang lahat ay lalaki, Panginoon, ng may takot sa iyo, Panginoon. Silang lahat ay lalaki ng mga cell leader, mga naghahayag ng mga mabuting balita, Panginoon, nagdadala ng freedom, Panginoon, nagdadala, Panginoon, ng kagalakan sa lahat ng tao. Lord, we declare na sila po, Panginoon, ay magiging asin at ilaw ng sanlibutan na ito. Maraming salamat sa kanila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa lahat po naman ang mag-birthday, sige po, pwede na tayong... Sa birthday po, si Simon. Ayun, may birthday pala. Sino ba may birthday? Baka meron pa rito may birthday or magdiriwang ng kaarawan ngayong linggo. Wala na? Sige ba, wala na ba ibang birthday sa online? Wala na. Birthday daw ni Papoy. Yes. Ano si Papoy kagabi sa sa event? Sige pa, pag-pray natin sila, unat po natin ang ating kamay sa kanila. Lord, nagdedeklara po kami, Panginoon, ng pagpapala sa kanilang buhay, sa panibagong taon na pinagkaloob mo sa kanila. We declare na ang bagong taon na ito, Lord God, ay magiging mabunga para sa kanila, Panginoon. Kay Papoy, Lord, we declare na patuloy mo siyang ingatan, Panginoon, sa kanya pong pagtatrabaho, Panginoon. Ingatan mo ang kanyang kalusugan, Panginoon. And naniniwala kami, Panginoon, na si Kuya Papoy, Panginoon, ay tinawag mo sa iyong kaharian, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na may purpose, Panginoon, ang kanyang pag-attend sa church na ito lagi. At naniniwala kami, Panginoon, ang kanyang buhay, Panginoon, ay magiging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay niya. Patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon. At maging kay Simon, Panginoon, magdideklara po kami, Panginoon, na sa taon na ito ng kanyang buhay, Lord God, hindi siya magkakasakit, Panginoon. Lalaki siyang malusog, lalaki siyang masunuri sa kanyang magulang, lalaki siya, Panginoon, na may takot sa iyo, Panginoon. At Lord, we declare yung katalinuhan na nagmumula sa iyo ay pagkakaloob mo sa kanya, Panginoon. Siya, Panginoon, ay magiging isang magandang halimbawa sa kanyang family at sa mga classmates niya, Panginoon. Lord, siya pa ay magiging isang ilaw, Panginoon, sa kanila. Magiging liwanag siya, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo siya, I apply your blood sa kanya sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, we declare din, Panginoon, yung healing, Panginoon, kay Lot Vivar, kay Nelly Santos, Tumakay, kay Tatay Andres Dizon, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na masigit ang pangalan mo kaysa sa sakit na nararamdaman nila. Kaya right now, sa pangalan mo, Jesus, Panginoon, dinideklara namin na sila lahat ay magaling na sa oras na ito. Ano man pong sakit ito, Panginoon, ay inalis mo na dahil binigyan mo sila ng miracle healing, ng instant healing sa oras na ito sa pamamagitan, Panginoon, ng mga latay na tinamo mo sa krus, Panginoon. Sila, Panginoon, ay magaling na. Kaya, Panginoon, sama-sama po namin inaangkin na sa oras na ito ay wala na yung sakit na ito sa kanilang buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Salamat po. Amen. Ngayon naman po, tayo dumako sa ating tithes and offering na pangungunahan po ni Sister Rose Ann Roque. Ayan, pray. Ayan po. Nasa chapter 18 na po tayo ng ating sa lesson ng tithes and offering. Sabi po dito, how tither invokes blessing of almsgiving. Sabi po dito, tithing fulfills God's instruction to support the poor and therefore, tithers can expect to be strengthened by God in difficult time. Sabi po doon, instruction pala ni Lord na magbigay tayo. Kasi minsan parang parang mawawalan tayo kapag nag-tithes tayo, kapag nag-offering tayo. Parang ganun. Paano naman ako parang ganun? Pero sabi dito,
Si God daw yung tutulong sa atin kapag tayo naman yung nahirapan. Sabi pa dito, sabi po sa Awit 41 verse 1 to 3, mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap. Si Yahweh ang kakalinga kung siya na may mabagabag. Buhay niya iingatan, si Yahweh lang ang may hawak. Sa kamay man ng kaaway, hindi siya masasadlak. At doon sa bayan niya ay ituturing na mapalad. Si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghihina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Di ba kapag nagganda ng pangako ni Lord, kapag tayo yung naging tapat sa Kanya, kapag nag-tithes tayo, kapag binigay natin ng buong-buo yung tithes natin sa Kanya, siya yung mag-iingat sa atin, kapag may sakit tayo, siya yung kakalinga sa atin. Mapalad daw yung nagbibigay. Di ba nga, merong kasabihan na mas magandang magbigay kaysa ikaw yung bigyan. Tsaka hindi naman hinihingi ni Lord lahat nung nung sahod natin o yung mga kinikita natin o yung mga pinagkakaloob niya sa atin. Yung 10% lang naman yung hinihingi niya. Pero minsan para sa atin parang mabigat pa rin, lalo na kung malaki yung sahod nung magbibigay. Di ba po? Pero sabi po dito, nangako naman siya na hindi ka mawawalan kapag po ikaw yung nagbigay sa Kanya. Imbis na mawalan ka, magkakaroon ka pa. Sabi po dito, ayun po. And ayan po, itaas po natin yung ating mga kaloob. Ayan, ipag-pray po natin. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord. Maraming salamat, Lord, sa pagbibigay sa amin palagi, Panginoon, kahit na hindi kami nagiging tapat sa iyo, tapat ka pa rin sa amin, sa pagkakaloob, sa aming pinansyal, sa lahat ng aspeto po ng buhay namin. Maraming salamat, Lord. Patuloy nga po, Lord, na tanggapin mo, Panginoon, yung aming mga kaloob, Panginoon. Patuloy na i-bless mo kami, Panginoon. At patuloy, Lord, na malugod ka po, Panginoon, sa aming mga ipinagkakaloob sa iyo, Lord. Patuloy na tulungan mo kami, Lord, na maging tapat palagi, Panginoon, sa pagkakaloob sa iyo, sa pagbibigay sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Patuloy na i-bless niyo po, Panginoon, yung mga faithful tithers mo, Panginoon. In Jesus' name, amen. Ayun po, pwede na po tayong lumapit sa harap. Yung mga testimonies natin sa mga online, pwede po kayong mag-comment ng mga ginawa ng Lord sa buhay nyo. And sa atin din lahat, alam ko meron tayong kanya-kanyang testimonies kanina o nung nakaraang linggo. Kaya, ayan, sa mga oras naman po na to, dumako po tayo sa ating mga announcement. Ang announcement pa natin, ang spiritual family class, sa mga gusto pong magpa-member, maging part ng ROA family, pwede po kayong umattend mamaya after this service. At kung willing po kayo na makasama namin dito. Amen po ba? Amen, parang hina. Ala po ba? Amen? Amen. And ayun po, pati po yung ating HSPM, regular time dito na po tayo sa church. Praise God dahil nakabalik na tayo sa ating home church. Amen, amen. And atin pong Destiny class, ito po ay bagong announce lang. Ang batch 2 and batch 3 po ay every Friday na po ang ating Destiny class. And also, yung ating pong anniversary, pinapaalala po natin to palagi. Malapit na po ang ating anniversary. Ang ating pong mga pledge, ito po ay voluntary lang naman. Hindi naman ito sa pilitan. Ayan. And sa Love Fellowship po tayo gaganapin yung ating anniversary. And kung wala na po tayong mga announcement, tinatawagan na po natin si Pastor Julius para sa ating benediction. Si Pas M pala. Ayan, sige po, tayo lahat ay tumayo. Amen! Excited na ba tayo na lumabas at i-apply, i-enforce ang pangalan ni Jesus? Amen! Sige po, taas po na. By the way, yung mga magsa-spiritual family class, mag-ready na po tayo. Connect lang po tayo kay Ma'am Judy. Siya po yung, sa mga nasa online, siya po yung mag-held ng ating spiritual family class. Sa mga nasa church po, stay put lang po tayo. Ayan, para po sa ating class. Okay. Tanong. Ayaw nga pala. Sino Destiny Class Batch 2? Batch 3. Batch 3, taas kamay. Ayan. Magpolbo-polbo po kayo kasi meron po tayo picture taking para sa ID po ninyo. Ayan. After po nito.
So, yun lang po. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Hesus Kristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat at ang lahat ay magsabi ng Amen! God bless po. God bless sa mga nasa online.